Sinikam sa Novaliches, Quezon City ang pagnanakaw sa tindahan ng isang lalaki. Nabawi sa suspect ang mga tinangay niyang produkto na plano raw sana niyang ibenta pambili ng gamot. Balita hatid ni James Agustin. Tila ordinaryong customer lang ang isang lalaki na nakuhanan sa CCTV camera ng isang commercial establishment sa Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Umupo ang lalaki, kumuha ng mga grocery items at diretso itong inilagay sa daladala niyang bag. Hindi pa nakontento. Pagkatayo ng lalaki ay kumuha pa siya ng ibang items. Ang modus na bisto ng mga empleyado ng establishmento, inaresto ang 52 anyos sa suspect. Nakikita dun sa niya, yung side mirror ng store. Then meron din silang CCTV na recorded. Paglagay niya dun sa bag, diretso siya ng counter pero hindi siya nagbayad. Then lumabas siya, hinabol na lang siya ng guard or ng manager. Hinold siya doon, then tumawag ng police ng assistance, malapit na nakaposte roon. Nabawi mula sa suspect ang mga ninakaw, kabilang ang 2 noodles, 2 lata ng luncheon meat, 2 hair conditioner at mga insect killer spray. Yung suspect natin is nakulong yan noong 2019 sa salang illegal drugs. Then nung nakalaya siya, allegedly, siya ay nangalakal na lang. Nakakulong ang suspect sa Novaliches Police Station. Aminado siya sa nagawang krimen, bagay na pinagsisisihan daw niya. Kaya lang po nagawa ko yun kasi na-stroke pa yung asawa ko. Gusto ko makabili ng gamot. Wala akong makunin eh. Pero anong gagawin niyo sa mga ninakaw? Ibebenta ko po para makabili ng gamot. Sana po mapatawad na nila ako. Hindi na ako babalik doon kahit kailan. Nasampahan na ang suspect ng reklamong theft. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula sa Quiapo Church, nasa Quirino Grandstand na ang imahe ng Poong Jesus Nazareno para sa pahalik o pagpupugay. Sa tala ngayong umaga, umabot na sa libo-libo ang nakilahok sa aktibidad na yan. Update tayo roon sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, tuloy-tuloy nga ang dating ng mga tao dito sa Quirino Grandstand para sa nagaganap na pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Mula sa mga bata hanggang sa mga pinakamatatanda, pumipila kahit na mainit, no? Masamantala lang ang natatanging pagkakataon na makalapit, mahawakan at makapagdasal ng personal sa Poong Jesus Nazareno. As of 9 a.m., umabot na sa halos 5,000 ang head count ng mga nagsadya dito. Di pa kasama dyan marahil ang mga nagtitinda ng mga towel, banner, kalendaryo, pati maliliit na imahe ng Poong Jesus Nazareno na abalang-abala sa paglalako para maubos ang kanilang mga paninda. Ang nasabing pahalik na binuksan sa publiko kagabi ay magpapatuloy hanggang sa Huwebes, araw ng pista ng Poong Jesus Nazareno na inaasahang dadaluhan ng milyon-milyong deboto. Paalala ng pamunuan ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa makikisa sa pahalik o pagpupugay sa Poong Jesus Nazareno, mag-sanitize bago at pagkatapos hawakan ang imahen. At imbis na literal na paghalik, inirekomenda ng simbahan ang pagpupunas na lang ng panyo o tuwalya sa krus at paa ng imahen. Rafi? Oscar, nabanggit mo, medyo mainit. Ano yan, malinsangan ba o tirik yung araw ngayon dyan sa lugar mo? Well, kanina, Rafi, no, talagang tirik. Pero, ewan ko, parang gumanda-ganda ang panahon ngayon. Medyo kulimlim. Huwag lang uulan sana. Sana ganito na lang ang sitwasyon sa buong maghapon. Pero papalit-palit nga, no, ang weather dito. At sa ngayon, medyo kulimlim naman. Kanina yung kasagsagan ng pagpila, naranasan ng mga deboto dito, yung talagang tirik na araw. Pero as of the moment, ayan, medyo gumanda-ganda at medyo kumilimlim ang panahon. Rafi? So paalala siguro ng mga pupunta dyan, magbaon pa rin ng payong kahit na mainit yung inyong pupuntahan dahil nabanggit mo nga, ipabago-bago yung panahon dyan sa Quirino Grandstand, Oscar. I-check lang din natin yung mga panuntunan, Rafi, no, sa pagdadala ng mga gamit. Lalat yung mga payong, baka makaabala rin tayo sa mga kapwa natin dahil matutuli. Siguro magawa ng paraan na mayroong pang saklob na hindi tayo makakaperwisyo sa ating kapwa. Transparent na kapote nga ang kanilang inirekomenda. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Parehong andas pa rin po ang gagamitin ngayong taon para sa prosesyon ng Poong Jesus Nazareno
pero may ilang binago rito. Kumpara po sa kwadradong disenyo noong 2024, slanted na ang harapang bahagi nito para raw maiwasan ang pagsampa ng mga deboto. Pinatibay rin ang iba pang parte ng andas tulad ng gulong nito. Para naman mas masilayan ang puon, ginawa ng sunroof ang andas para mas makapasok ang liwanag ng araw sa loob. Nakakabit din po sila ng mga blower sa loob ng andas para hindi na magkaroon ng moisture ang salamin nito. Nagdulot ng disgrasya ang pag-uulan sa lungsod ng Zamboanga. Halos malubog sa tubig ang buong truck na yan habang minamaneho ng driver nito patawid sa ilog sa Pamukutan. Sa lakas ng ragasan ng tubig sa ilog dulot ng pag-uulan, natumba ang truck at naanod ang mga ibinibenta sanang gulay at prutas na nasa 100,000 piso ang halaga. Naisalba rin naman kalaunan ng truck sa tulong ng backhoe pero labis ang pinsala rito. Ang magandang balita kahit paano ay wala pong nasaktan sa insidente. Sabi ng Pag-asa, ang pag-ulan sa Zamboanga City ay dulot ng mga local thunderstorm. Asahan pa rin ang mga thunderstorm sa lungsod at sa nalalabing bahagi ng Mindanao at Visayas ngayon pong Martes, dagdag ng Pag-asa. Shearline naman at hanging amihan ang magpapaulan sa Luzon. Malaking bahagi ng bansa ang uulanin sa mga susunod na oras, partikular na sa Mindanao base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito po sa Metro Manila, kasama ang Maynila kung saan idinadaos ang pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Sa tala naman ng temperatura ngayong amihan season, 14.6 degrees Celsius ang minimum temperature sa Baguio City, 19.8 degrees Celsius sa Malaybalay Bukidnon, habang 22 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Bulkan naman po tayo, nagka-minor phreato magmatic eruption o mahinang pagputok ang Bulkang Taal pasado alas 7:30 kagabi. Sinabayan pa yan ng volcanic tremor na tumagal ng 3 minuto. Kabilang po yan sa 7 volcanic earthquake na naitala ng FIVOC sa Taal sa nakalipas na 24 oras. 600 metro ang taas ng sumingaw na plume o usok sa bulkan mula sa pagputok. Ayon sa FIVOC, nangyayari ang phreato magmatic eruption kapag nagkakaroon po ng contact ang kumukulong magma sa tubig sa ilalim ng bulkan. Sa ngayon, nananatiling nasa alert level 1 ang Taal. Mainit-init na balita, bahagyang bumilis pang pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong huling buwan ng 2024. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, 2.9% ang naitalang inflation rate nitong Disyembre. Ito na ang pangatlong sunod na buwang bumilis ang inflation. Sabi ng PSA, ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente, renta sa bahay at liquefied petroleum gas o LPG. Nakaambag din sa pagbilis ng inflation ang mabagal na pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel, pati na ang mas mabilis na pagmahal ng pamasahe sa barko. Para sa buong 2024, 3.2% ang average inflation, pinakamababa mula noong 2021. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, pasok ito sa target ng gobyerno. Patuloy raw na pinaghahanda ng gobyerno ang food security sa bansa lalo't inaasahang tatagal daw ang epekto ng La Nina hanggang sa Pebrero. Nagpaliwanag ang Department of Agriculture kung bakit tila ginto ang presyo ng kamatis at iba pang gulay sa ilang pamilihan. Because of series of typhoons last year caused extensive damage to the crops in their vegetative and reproductive stage, kagaya ng tomato, bell pepper, and chili pepper. Dahil daw yan sa pinsala ng mga nagdaang bagyo, partikular na sa Region 2, 5 at Calabarzon. Pagtitiyak naman ng DA, balik produksyon na kaya posibleng bumalik na sa dating presyo ang mga kamatis at iba pang gulay sa katapusan ng Enero o simula ng Pebrero. Sa huli nilang bantay presyo, nasa 200 hanggang 350 pesos ang kada kilo ng kamatis sa mga pamilihan sa Metro Manila. Sa pag-iikot naman ng GMA Integrated News kahapon, umaabot pa sa 400 pesos kada kilo ang bentahan niyan sa ilang palengke.